Praise God. Hallelujah. Praise God. Ay po yung manalangin mga kapatid. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa aming kalakasan sa buhay na patuloy namin tinatanggap. Pinasalamatan ka namin, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, salamat po sa iyong presensya, sa iyong anointing, Panginoon. We thank you so much, Lord. Right now, Lord, and we acknowledge your presence in the midst of us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are in your presence right now, Panginoon. We are surrounded right now with your presence, with your anointing, with your angels surrounding us today, Lord, as we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po. At samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig, sa lahat ng aming gagawin sa araw nito. At ilang pasasalamat at pagdakila sa iyong pangalan, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang lingkod na magpapahayag, anointing, Lord. And lahat ng sasabihin niyo, yun lamang pong maitaas ang pangalan mo at mabigyan ng kalulatian ka, Panginoon. Salamat po sa lahat ng makikinig, Lord. Ipuin mo po ang kanilang mga puso. Usapin mo po ang bawat isa personally, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Sa iyo po ang tagumpay sa umagang ito, Panginoon. At ang simula hanggang sa matapos, Panginoon, sa iyo po namin iniaalay ang araw nito na aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, sa taga Nazareth, tayo pong lahat ay magsabi na Amen and Amen. Everybody shout Amen. Amen. Feel the love in your heart. Amen. And let's shout with the love in our heart. Praise the Lord. Praise the Lord in your heart. In your heart. Praise the Lord. Let's shout Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kahit yung mga puna, mga kapatid, gitian po natin ang ating mga katabi. Huwag niyong sayangin ang oras na ito na nakabihis kayo ng maganda at kayo ay sisimangot. Amen? O, ngitian po natin yung ating katabi sa kanan. O, tsamba. May nakakita. Ngitian yung katabi sa kaliwa. Praise God. Last time, at sabihin pala natin sa katabi natin, Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. At idugtong natin, Blessed New Year. This year 2025 for you. Advance. Amen? Palakpakan ulit natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Last time, kung natatandaan niyo mga kapatid, ang sinabi po sa atin ay make room. Amen? Make room. Did you make room in our heart for Jesus? Did you make room? And when you make room in your heart for Jesus, for this 2025, your life will turn around. Amen? You will be in line with the will of our Lord Jesus Christ because you have made room in your heart. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Huwag natin pagsawaan ang kapatid na pumalakpak sa Panginoon kasi alam mo, kapag natutuwa tayo at ang Panginoon patuloy na nag-bless po sa atin, mga kapatid, wala talaga tayo magagawin kundi palakpakan, 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 at purihin ang ating Panginoon. Huwag ka nang mag-antay, nasa iyo na, mga kapatid. Huwag mo na, meron ba ako, meron na, nandyan na yan, mga kapatid. Ibinigay na sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And for the word of God, the Rhema word for us na binigay sa atin ngayon, mga kapatid, ay buksan po natin sa Proverbs chapter 23. Wala po tayo ngayon. Diyan sa Bible, nandyan mga kapatid. Pero dito, wala. Sa Bible, meron. Verse 23, chapter 23, verse 7. Ang sabi diyan, for as he thinks in his heart, where's your heart? Here. As he thinks in his heart. Saan tayo nag-isip? In his heart. Not in this, in his heart. What do you think in your heart? Hindi naman nag-isip yung puso ko eh. Ang sabi dito, as you think in your heart, sabi ng Panginoon, so verse 7, as he thinks in his heart,
so is He. So is He. If you're happy in your heart, so are you. If you are sad in your heart, so are you. If you are sick in your heart, so are you. So which one do you choose? Which one do you choose? Happy, sick, weak, Happy. lonely, sad, strong, young, beautiful? Which one do you prefer? Yes. Ang Bible po nagsasabi. As, pakibasa po sa Tagalog. Pakita niyo po ba? For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you. But his heart is not with you. Nangyari ito, di ba? Kumain ka. Eat and drink. Pero yung puso niya wala siya. Kumakain, umiinom, pero wala ang puso doon. Kaya ano nangyari mga kapatid? Kumakain, umiinom, hindi umulusog. Hindi lumalakas. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya when you eat, eat. When you drink, drink. Amen? Nandun din lagi yung puso. Kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dapat yung puso natin nandun din. Hello? Make room. Make room in your heart. Kapag ang Panginoon ang inuna natin, make room in your heart that He is in your heart. Everybody say amen. Can I have a good amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Are you ready for the word? Minsan ay tatanong natin, mga kapatid, mahalaga ba yung performance? Bilang tayo ngayon ay mananampalataya, mahalaga ba ang performance natin? Yung ginagawa natin, mahalaga po ba? Yes. Mahalaga ang performance. Sigurado yun, subol po yun, napakahalaga ng performance. Bilang tayo po, pero tandaan natin mga kapatid, bilang tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon mga kapatid, ang performance natin bilang asawa, husband, wives, bilang estudyante, empleyado, o anak ng Diyos mga kapatid, ang performance natin ay resulta ng tamang pananampalataya. Amen? Ano yung tamang pananampalataya, mga kapatid? Na tayo ay righteous by faith. We are not righteous by our own effort. We are not righteous by doing right. We are righteous by faith in Christ. Amen? We hate sin. Tama po? We hate sin. We don't want sin. So, unawain natin mga kapatid, because right believing produce right living. Amen? May mga nangangaral, lalo ngayon, magbabagong taon, di ba? Sabi niya, babaguhin ko na ang buhay ko, ayusin ko na, ikukorek ko na, ilalagay ko na sa tama ang buhay ko, lalagay ko na sa right living. Tama? Amen? Amen. Maraming pangaral mga kapatid, nakapokus po lang doon sa paano ba magiging mabuti sa Panginoon? Paano ba magiging malugod ang buhay ko sa Panginoon? I-ask mo buhay mo. Mabuhay ka ng tama. So, maraming nangangaral mga kapatid, para sa kanila, makinig tayo, right living para sa kanila is maging holy. Maging banal, more holy. Maging matakot sa Diyos, gumawa ng mabuti, magdasal palagi. Tingnan nyo, baka isa kayo rito, magbasa ng Bible palagi, maglingkod sa church, tama? Magbigay. Ano dito kaya? Magbigay ng maraming pera sa church para dun sa mga nangangailangan. Amen? Pero,
hindi po ito, ang epekto nito sa ating buhay mga kapatid ay hindi po tumatagal. Ito po temporary lamang ang effect nito sa ating behavior, sa ating pag-uugali. Hindi ito nagbibigay ng pangmatagalang pagbabago sa buhay po natin. Di ba? Gusto natin pagbabago, pag bagong taon, magbago ka na, baguhin mo na ang buhay mo. Pero yung ganitong turo, ganitong pag-iisip mga kapatid, na ang right living is magkaroon ka ng takot sa Diyos, maging banal ka, magdasal ka palagi, gumawa ka ng mabuti, magbigay ka sa iyong kapwa, tumulong ka. Mga kapatid, itong mga bagay na ito, hindi ito nagdudulot sa iyo ng pangmatagalang pagbabago sa iyong buhay. You know why? Because Christianity is not behavior modification. Hindi ito pagbabago ng ugali. Ang Christianity is about inward transformation. Pagbabago sa loob, hindi po sa behavior. Amen? Kaya tayo, kailangan nating matutunan, makuha yung tamang turo, tamang aral na punong-puno ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at yung righteousness by faith. Hindi nyo narinig yun, kapatid, yung righteousness by faith. Sometimes, yung iba sa atin, alam natin, oh, righteous ako, but you never realize that you are righteous not by your own effort, not by doing good, not by helping people. You are righteous by faith in Christ Jesus. It should be by faith. It should not be by your own effort. It should not be by doing right. It should be by faith in Christ Jesus. And that is right believing. And right believing, mga kapatid, itong pag tayo ay naka-anchor sa ganitong pundasyon natin, righteous by faith, mga kapatid, ang pundasyon natin, naka-anchor sa ganitong pundasyon, mga kapatid, yung outward behavior natin mismo, mga kapatid, ay mai-inline doon sa salita ng Diyos. Mai-inline, and you will begin to produce the fruits of righteousness. There is fruit of righteousness. Amen? Kaya kung meron tayong misunderstanding, mga kapatid, sa atin, na yung iba, akala nila, pwede na to, pwede na ganyan, kahit mali ka, pwede, kasi tayo pinatawad na. Wrong, mga kapatid. We hate sin and wrong living. We hate sin and wrong living. Amen po? Alam nyo, tayo, nakita na natin yan. Sa akin, matagal na po ako naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, we have seen many na ang kasalanan, nagdudulot po yan ng distraction, kalungkutan, yung kasalanan, mga kapatid. Nasisira yung pamilya, marriages, nagkakaroon ng sakit, karamdaman, kung ano-ano pumapasok sa tao. Why? Because of sin. Kasalanan ang dahilan. Amen? Amen. So, yung tao, nalulungkot na lang ng gano'n, mga kapatid, but it is because of sin. Kaya nga, ngayon, sa Bible, mga kapatid, tayo po ngayon ay unawain natin, itong tayo sa atin, mga kapatid, hindi po tayo katulad nung nangangaral na magkaroon ka lang magandang buhay mo, ayusin mo buhay mo. Hindi po tayo ganun. Na ang pangaral nila, mga kapatid, they preach against sin. Tama ba? Against sin, and you need to live right. Against sin, that is wrong, this is wrong. Ganun ang teaching nila. And you need to live right. So, nandun yung self-effort kung titignan mo, mga kapatid. Alisin mo kasalanan mo kasi against sin. Alisin mo kasalanan mo, and you need to live right. Naintindihan mo natin, mga kapatid.
Amen. Ulitin ko. Right living. Right believing. Produce right living. Kaya sabi doon mga kapatid, as you think in your heart, so are you. As you think in your heart, so are you. If you think you are lousy, you are lousy. Pero today, mga kapatid, sa atin, sa ngayon, mga kapatid, unawaan natin, you should have right believing, and right believing will produce right living. Nabubuhay tayo ng tama. At alam niyo po ba mga kapatid, sa Bible, buksan po ninyo ang 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9. 2 Peter 5, 1. 5 to 9. Okay. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness, sabi dito, and to brotherly kindness, love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, for he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sin. Everybody say amen. Amen. Sa Tagalog, paki-ulit ng diretso. 5. Dahil dito, ikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kalaman, sa inyong kalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pagpipigil. 8. Kung ang katangian ito ay taglahilo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo ay hindi mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, ay parang bulang at hindi nakakakita at nakakalimot, nalilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Ang sabi doon sa verse 9, for if he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sin. It needs na tayo ay nare-remind palagi that you are forgiven of all your sins. You are cleansed from all your sins. Amen? And you are righteous by faith in Him. Amen? Napakaganda nitong verse na ito, mga kapatid, sapagkat ito yung mga quality ng right living. Ano ba yung mga quality ng right? Pag inisa-isa niyo, mga kapatid, quality yan: faith, virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Ito yung mga qualities na nasa atin bilang tayo po ay mananampalataya. Ito yung qualities. Kapag wala ito, if you lack this quality, parang wala kang nakikita. Para kang bulang. Amen? At ang sabi diyan, anong nangyari? Ano ang nakalimutan mo? Even to blindness, and has forgotten.
See, the word has forgotten that he was cleansed from his old. Kailangan tayo maging conscious. We need to be conscious that we are always forgiven from all our sins. And we are righteous, not by our own self, but we are righteous by faith in Christ Jesus. You know why people don't love God? It's not because they hate God. It is because they do not realize how much God loves them. Kasi sabi sa Bible, mga kapatid, you love me, you love me because He loves you. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Ang unang nagmahal sa atin. Until you realize how much God loves you, then you will start loving God. Not because you want to love Him, but because you realize how much God loves you. It is a response to His love, towards His love for you. Response po yun. Kaya ang tao hindi marunong magmahal sa Diyos sapagkat they don't realize how much God loves them, how much God provided them, ano ba ang ginagawa ng Panginoon sa kanila, paano ba sila tinutulungan, paano ba sila tinutugon, paano ba sila binabantayan, iniingatan sa araw-araw ng ating Panginoon. Until you realize that, we need to go back doon sa unang-unang posisyon na ano yun, for God so loved the world. You need to go back. Bumalik tayo doon sa pinaka-umpisa. Ano ba ang umpisa doon, mga kapatid? That He loves us. He died because He loves you. He died for your sins. And because He died for your sins, you are cleansed from all your sins. And you are declared righteous by faith. Amen. So, right believing will produce right living. Ito ay nagsasabi sa atin, kaya mahalaga ito, mga kapatid, itong verse na ito, sapagkat kapag ito yung the reason why na hindi nagmamanifest yung quality na ito sa buhay natin, kaya sabihin mo, maganda, mabait ka, mga kapatid, pero wala doon yung virtue, wala doon yung knowledge, wala doon yung perseverance, wala doon yung self-control, wala doon yung brotherly kindness, wala po doon yung love, wala po kung nagmamanifest noon sa'yo, mga kapatid, hindi nangyayari yun sa'yo, it's because you have forgotten that you are cleansed, that you have been forgiven. Righteously, you are righteous by faith in Christ. At hindi ito yung pinaniniwalaan natin na yung right living na magdasal ka, magbasa ka ng Bible, gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa ikapa, magbigay ka ng marami sa church, which is also good. But those are the result. Hindi mo gagawin yun para maging maayos ka sa Panginoon. Ginagawa mo yun kasi meron ka na nun. Hindi yun, Lord, bigay ko ito sa'yo para maging mabuti ako sa harapan mo. Hindi. Ginagawa mo yun kasi mabuti ka na sa Panginoon. It is a result. So, ano kailangan natin gawin ngayon? Start believing right. And you will live right. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kung minsan, nakikita natin sa buhay natin, mga kapatid, nakikita natin sa buhay natin na parang hindi akma sa atin yung nangyayari. Sabi, pagpapalain ako. Hindi akma sa iyo eh. Bakit ako naghihirap? Sabi, pagagalingin ako. Pero nakikita mo, hindi naman ikaw gumagaling. So, hindi akma. Tama ba? So, it means, there's something wrong that you believe. Merong kang bagay dyan na mali ang paniniwala mo. Something lie. Something a lie. You need to confess. You need to declare your position in that area. Amen? Para bang ganito, nakita mo, gumagawa ka ng mali. Sabi, righteous ako, pero bakit ka gumagawa ng mali? So, something na may mali o lie na naisip ka. Kasi, maaaring ganito. Sabi mo kasi, pag-inis kasi, pinatawad na tayo. Kaya gumagawa ka ng mali. Example lang yun, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo? It's a lie.
Or, gumagawa ka naman. Yan, para lang naman kasi tao lang tayo. Kaya kaya nagkakamali. It's another lie. So, in that area, there's something lie na nakikita. You see yourself, mali. Until you see and believe right in your heart, it will manifest to you. So, kapag hindi mo nakikita yung salita ng Diyos na hindi na nangyayari sa iyo, you are seeing a lie. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ngayon, sinabi sa atin mga kapatid, you are now born again. You are now declared righteous. Then you see yourself, hindi naman yata it's a lie. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? I am righteous by faith. Wala sa'yo, Pastor. Sabi ng Panginoon, you are righteous by faith. Maniwala sa'yo, ako nga nagkakamali. So, it's a lie. And you believe a lie. Tama po? So, kaya nga, iniintindihin natin mga kapatid, you must believe right in order for you to live right. Kasi sabi ng Panginoon, righteous ka. Pero hindi naman ako righteous eh. Mali naman itong ginagawa ko. So, anong ginagawa mo? Nagpapatuloy ka ngayon. You are living wrong. Papatuloy ka ngayon siguro. Pero naisip mo, pinatawag ka na. Pero hindi naman eh. Hindi naman eh. Nakukuha mo mga kapatid. O kung sa sakit, pinagaling na ako. Pinagaling na ako ni Lord. Pero hindi naman eh. So, andun ang buhay mo, nandun ka sa hindi ka pinagaling. Hindi ka pinagaling. Gumagawa, yung buhay mo nagiging mali. It's a lie. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Naiintindihan niyo po ba? You must see yourself the way God wants to see you. We are righteous by faith. We are not righteous by doing good. We are righteous by faith in Christ. So if there's something wrong in that area sa buhay mo, kung sasakit yan, doon sa area na yun, i-declare mo yung tama. Ano ang tama? I am healed by His stripes. Nararamdaman mo na hindi ka pa rin gumagaling. Still, I am healed by His stripes. Kasi mo wala na kapatid. Hindi ka, I am healed by His stripes. Masakit pa rin ito. Hindi. Sabihin mo ulit, hindi tama na. Hindi pa rin gumagaling talaga. I am healed by His stripes. In Jesus' name. Fight. Confess. Because you are in a fight. You are in a battle. Spiritual battle. As you think in your heart, so are you. Kung sa tingin mo talunan ka nga. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? This is the good news for us mga kapatid. This is a good news sa atin. That you can declare by faith. Because you live by faith. We live by faith. Ano yung faith natin? Yung manipalataya lang tayo sa Diyos? Yun ba yung right believing? Right believing is you are righteous by faith. Righteousness by faith. Naparito ang Panginoon para ibigay sa atin yung kanyang righteousness at yung ating sinfulness ay mabura. We're sinful. Wala tayong blessing, wala tayong pagpapala, hindi tayo tatanggap niyan mga kapatid unless you are righteous. And you think na to be righteous is to do right, to help other people, to be good, to change your behavior. Magbago ka ng ugali mo, hindi po yan mga kapatid. Hindi. Nagbago ka man, it will not last long. It will not be a permanent. Pabago-bago ka. Magbabago ka. Tapos pag may nakita kang mali, nagre-react ka kagad. Maybe po, because you are believing wrong. Believe right, and you will live right. Living right is the result of believing right. Tingnan ko ba natin mga kapatid? It is a result. The fruit. Pag tama ang pananampalataya mo, pinaniniwalaan mo sa Panginoon that you are righteous by faith, hindi dahil sa ginawa mo, dahil sa kabutihan mo, sa kabaitan mo, hindi po. By faith, ibig sabihin, wala kang merit.
Kahit yung ginawa mong napakabuti na sa buong buhay ko, hindi ko pa gumawang ganito, walang merit po yun sa Panginoon. It's all to Jesus. Lahat ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Hindi dahil sa ginawa mo dito sa lupa. We are saved, mga kapatid, because of His death and His resurrection. Kaya yun po yung kamatayan, doon po nakuha. Sapagat ang Panginoon, ang Diyos Ama, was pleased when Jesus died, when He offered Himself at the cross, and He died for all our sins. And because God is pleased, God raised Him from the dead to testify that all our sins has been forgiven. At magtiwala po tayo doon. Hindi basta, naniniwala lang tayo, pero nandito lang. Kaya sabi, uminom ka, kumain, pero wala naman ang puso mo doon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Wala na. Hindi, nandun ang puso mo natin. Nandiyan po ba tayo? Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, this year, mga kapatid, unawaan natin to. This year, mga kapatid, ito binigay sa atin ng Panginoon bago magtapos itong huling linggo na to, bago magtapos ang taon, make room. Commit ourselves to Jesus this year. Amen? Alam nyo, maraming magaganap itong 2025. Hindi ko kayo tinatakot mga kapatid. But the world is getting worse and worse and worse. Hindi lang yung nangyayari dyan sa yung mga kalamidad na yan, mga kapatid. Even sickness and disease, kumakalat po. Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. Marami yan, after 2021, magtatatanong na sa mga nag-predict. Ano ang mangyayari kung 2025? Yun ang inaabangan nila. Ano po? So, ngayon, inihanda tayo ng Panginoon, mga kapatid. Make room. Papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Tanggapin mo siya. Only through Jesus. Only His death and resurrection. Kaya inaalala natin lagi yan. Ito mga quality nito, nasa atin na yan. Nawawala yan mga kapatid kapag nakakalimot po tayo. Ito ba tayo mga kapatid? Nakakalimot ka na that you are forgiven of all your sins. Kapag alam mo na pinatawad ka ng Panginoon sa iyong kasalanan, sisimangot ka. Di ba matutuwa ka? Magsasaya ka. And you believe that you are righteous by faith, not by your own word. Do not just say, I am righteous, I am righteous. No, righteous by faith in Christ Jesus. That is right believing, and it will produce right believing. Magmamanifest yan. Unti-unti yan mga kapatid. Magiging behavior mo, lumalabas. Pero nagsimula yung hindi sa labas. Dito po, sa loob. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Itong panahon natin nga ito, mga kapatid, nakikita natin, papasok po itong 2025. Itong taon na ito. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabi niya, know this, in the last days, perilous times will come. Tama? Alam niyo, ang gusto ng Diyos sa atin ay ang gusto ng Diyos ngayon, sa panahon ngayon, ng panahon natin, itong panahon natin ngayon, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, maligtas lahat ng tao. Iligtas ang lahat ng tao. Amen? Magkaroon ng kaligtasan. Ang panahon natin ngayon ay katulad ng sinasabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, sabi niya, yung nangyari noon ay nangyari ngayon at mangyayari pa. Diba? Ecclesiastes chapter 1 verse 9, basahin po ninyo yan mga kapatid. At sa second, nakita niyo na po, verse 9, Ecclesiastes. That which has been is what will be. That which is done is what will be done.
and there is nothing new under the sun. Yung nangyari noon, mangyayari uli ngayon. And 2 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 10 verse 11, ang sabi po dito mga kapatid. 1 Corinthians 10:11, now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends, dulo of the age have come. Alam niyo po, nasa dulo po tayo ng panahon ngayon. Yung nangyari noon sa kanila ay nangyari para sa atin ngayon as an example. Para sa atin ngayon na nasa huling panahon namin. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen? So, ang sabi ng Panginoon, ako din naniniwala mga kapatid na kahit na ganito yung panahon natin, sabi niya, perilous time will come, but I still believe mga kapatid that with this generation na worst comes to worst, mga kapatid, worst will come in the earth, mga kapatid, but still, God is raising a new generation. Mayroong nire-raise pa rin ang Panginoon na new generation na mangangaral at magtuturo ng mabuti para sa kaligtasan ng tao. Kahit gaano masama ang mundo, mga kapatid, mayroong nire-raise ang Panginoon na mangangaral, magtuturo, at kayo po ay nakakarinig na. Kaya mahalaga yung tayo po ay nakikinig ng pangangaral sapagkat God is raising you a new generation that will hold the true teaching. Amen po. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, may tinatawag sa atin. Kapag tayo tinawag ng Panginoon kung anong nais sa'yo ng Panginoon, ibig sabihin mo ngayon bago ka lang, tinawag ka ng Panginoon, huwag kang magdalawang isip. Sa mga leaders na tinawag ng Panginoon, mga kapatid, kung tinawag kang pastor, tinawag kang worker, tinawag kang leader ng church, mga kapatid, do not settle for less. Tinawag kang manampalataya sa Panginoon, tinawag kang magtiwala sa Panginoon, do not settle for less. Ano ibig sabihin mga kapatid? Pag lumapit ka sa Panginoon, merong gagawin ng Diyos sa'yo. It is a high calling for you. Don't step down. Step up. Everybody say amen. Yan. Sapagat, alam niyo sabi ng Panginoon, may sinabi ang Panginoon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang sabi niya, lahat na nakikita natin na bagay ay temporary. Yung bagay na hindi nakikita, yun ay eternal. Tama? Yan. Saan yun? 2 Corinthians chapter 3 verse 18. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So, everything we look, sabi niya, while we look, we do not look at the things which are seen. Sa Tagalog habang hindi tayo nakatingin doon sa mga bagay na nakikita. Sino tumitingin sa mga bagay na nakikita ngayon, mga kapatid? Alam niyo tayo, bilang physical tayo, sanay na sanay tayo tumingin sa bagay na nakikita. Tama? Nandiyan ko ba tayo? Sanay na sanay tayo dyan See is to believe. Ganyan tayo. Hindi tayo sanay na tumingin sa hindi nakikita. Laging ang gusto nating makita, yung gusto nating makita. Laging nakatingin tayo doon sa bagay na nakikita. Kaya napakahirap sa atin yung biglang sasabihin sa'yo na tumingin tayo doon sa hindi nakikita. At yung hindi nakikita, sabi niya, yun ay eternal. Yung mga bagay na nakikita mo, temporary lang yan. May pera ka ngayon, mamaya wala. Ang laki ng pera mo ngayon, mamaya ubos. Maganda damit mo ngayon, mamaya kupas. Tama? May pagkain ka ngayon, mamaya wala. Busog ka ngayon, mamaya gutom. Nandiyan po tayo mga kapatid. Bless ka ngayon, mamaya hindi. So, those things, kung maging nakikita natin dito yung worst, dito sa bagay na ito mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, tumingin tayo dun sa hindi nakikita sapagkat yun ay eternal. Bad things will come on earth, mga kapatid. Bad things. Sabi niya, in the last days, mga kapatid, sabi niya, darkness will cover the earth and deep darkness the people, but the glory of God will be seen upon you.
makikita sa inyo. The more na dumadating tayo sa dulo ng mundo, mga kapatid, yung glory ng Panginoon nasa sa atin, nakikita po sa atin. Tama. Kaya yung tayo ay nabubuhay doon sa tamang pamumuhay because of right believing, mga kapatid, nandun yung glory nakikita sa iyo. Tama yung buhay mo. Amen? Kaya ito, inaayos dito mga kapatid, nilalagay tayo sa tamang alignment sa Panginoon. Ano ba yung tamang alignment? Hindi tayo tinawag ng Panginoon to have poor morality. Tinawag tayo ng Panginoon for excellent morality. Excellent morality. Kaya nandun yung mga manifestation ng mabubuting bagay, goodness. At ito ay nawawala. Nakakalimutan natin. Hindi ito nagmamanifest sa iyo when you forget that you are forgiven of your sins and that you are righteous by faith in Him. Amen. O sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kahit anong oras, kahit kanina lang, sinabi ko, I am the righteousness of God. Every time I start praying with God, thank you Lord, I am the righteousness of God in Christ. Amen. Christ is my righteousness. Christ is my redemption. Christ is my wisdom. I have the mind of Christ in Jesus' name. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Kahit paulitin mo ako ng maraming beses yan, sa isang araw lang mga kapatid, ulit-ulitin ko po yun. Inuulit-ulit ko po yun. Amen. Amen. Kaya walang space dyan para pumasok ang kasalanan o ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Why? Because you are declaring His power. Kinukuha mo yung right mo. Your right standing with God. Amen. Although sometimes, yes, nag-i-struggle tayo, nahihirapan tayo mga kapatid, but hold on to your faith. Paano ba tayo mga hawak sa pananampalataya natin? Hindi ba na nag-aantay tayo mga kapatid? Declare it, confess it, release your faith. Paano ba natin i-release yung faith natin? Speak up. Sabi niya, ang kaligtasan nasa bibig, malapit sa bibig natin, malapit sa puso. Nakuha mo ba? Gusto mo maligtas? Punta ka. Pumunta ka ng vendor, kunin mo. Hindi, nandito lang sa bibig mo. Gusto mo maligtas? Gusto mo gumaling? Pumunta ka sa ospital. Gano'ng kalayo? Hindi mo na kailangan pumunta. Nasa bibig mo. Speak. With the heart, man believes unto righteousness. Doon tayo sa puso naniniwala. We are righteous by faith in Christ. Sa puso. And with the mouth confession, nagko-confess ka unto salvation. Kaya ka nang liligtas. Because of your mouth confessing. Sometimes every time we struggle in our whatever area in our life, confess. Start confessing, believing, and see yourself. How God sees you. Ayun po. Pero sa mga tinawag ng Panginoon, hindi kayo tinawag na aksidente lang mga kapatid. It is a high calling. It is a high calling. And God, in these last days, is restoring His church. Amen? Basahin natin sa Acts chapter 4, verse 33. Taglaya ng ilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy ng patutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masagalang pagpapala ay tinagay nila. Okay, dahan-dahanin mo yan. Pastor Ray. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy ng patutuo. Isa-isahin natin mga kapatid, ha? Isa-isahin natin. Taglay ang alin? Ayon. Everybody say amen? So, ano ibig sabihin? There was a time na taglay ng mga apostol ang dakilang kapangyarihan. So, may kapangyarihan. Taglay. Dakilang kapangyarihan. Sa English, mga kapatid, great power. Pag sinabing great power, they have great power from God. Na ano nangyari mga kapatid? Nandun yung miracles, nandun yung healing, nandun yung prosperity, everything. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Miracle, healing, preaching,
The gospel of Jesus Christ, naroon. Evangelism, naroon. There was a time they have the great power. And that is in the apostles. Acts. In the book of Acts. Pakibasa. Sige, tuloy po natin. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo Ano pinatotoo? Nagpapatotoo sila ng ano? muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Nandun ang kaligtasan. Ano ba yung muling pagkabuhay? The death and the resurrection of Jesus Christ is God, how we are saved. Kaligtasan ang pinag-usapan. Amen? Ang kaligtasan, mga kapatid, hindi lang yung maligtas tayo sa impyerno. Dito sa buhay natin, maligtas po tayo sa anumang sakit, karamdaman, kahirapan, kaguluhan, kalamidad, maligtas ka. Yan ang kaligtasan. To rescue, that is salvation. That is saving. Hindi lang sa impyerno, pag namatay, hintay mo na lang, ligtas ka naman, sa impyerno, langit ka naman. Hindi po dito pala. Amen? They have great power and they witness. Ang sabi doon? They gave witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pakituloy. Nagwi-witness sila, pinatutunayan nila na nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Kristo. Ang masaganang pagpapala ay tinaglay nila. Amen. Everybody say amen. Ano nangyari? Yung masaganang pagpapala, tinaglay nila. Ang sabi naman ng iba, hindi na natin panahon yan. Wala naman sa church na nangyari yan. Hindi tayo mga kapatid. Depende yun sa church na pinaniniwalaan mo. Tama po ba mga kapatid? Kung yung church na yun hindi naniniwala doon, wala nga. Tama po ba? Pero kung yung church na yun naniniwala sapagkat meron silang revelation ng Panginoon, na meron yun. Because these days, God is restoring everything in the church. Kung meron noon, these last days, lalo magmamanifest. Because sabi ng Panginoon, sabi niya, darkness covers the earth, deep darkness the people, but the glory of God will be seen upon you. Kayo, the church. Kung noon pinili ang Israel, mga kapatid, they were chosen in the Old Testament Israel para i-demonstrate ang kabutihan ng Diyos, but they failed. Tama po ba mga kapatid? Kaya nung dumating ang Panginoon, mga kapatid, they rejected the Lord Jesus Christ because they failed. Now, the church is the chosen one. Ang tinutukoy ng Panginoon, the glory of God be seen upon us, depending to you, the church. Kung saan, sabi ng Panginoon, siya ang ulo. Ang church, ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Hindi yung religion, hindi yung simbahan, kundi tayo, mga tao, na tinawag ng Panginoon upang maging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. You are righteous by faith in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, maraming ganito, mga kapatid, itong panahon na to, kapag nag-aaral ka tungkol sa, halimbawa, ipapangaral yung kagalingan, sabi, wala na, hindi na uso ngayon yan. Ipangaral yung pagpapala, wala na, yung provision, wala na, hindi na yan, puro yaman-yaman lang yan, gusto lang magpayaman nung pastor niyan, gusto niya yumaman siya. Alam niyo mga kapatid, may nagtuturo tungkol sa yaman ng tao, pero puro yaman. Nakatutok lang siya sa pagpapayaman. Yumaman kayo, negosyo niyo, umunlad. Sige, mag-unlad. Uunlad lahat ng... Pero never nila na sinasabi yung purpose, bakit sila pinayayaman. Ang pagyaman, pagpapayaman, o kung payayamanin ka ng Diyos mga kapatid, it is with a purpose. If God prospers you, it is with a purpose. It is with a purpose. Hindi yung parang yumaman ka, maging bundat ka dyan mga kapatid, sa sobrang yaman mo, at yung pamilya mo, sige, magbigyan mo pamilya mo, na walang purpose mga kapatid, it is not from God. Kaliwanag po? Napakato muna natin ang Panginoon. It is the truth about healing. It is the truth about prosperity. It is the truth about the gospel. And this nire-restore ng Panginoon. Amen? At kapag
At itong mga bagay nito, kaya hindi natin alam mga kapatid, katulad nito, hindi lang yung prosperity, hindi lang yung healing, no? Even yung baptism of the Holy Spirit. No, natatandaan nyo? It is a blessing. Ni-restore ng Panginoon yan, yung Holy Spirit. Ngayon, anong sinasabi ng tao? Wala nga, hindi na pala mga speaking. Wala na speaking in tongues. Alam nyo, speaking in tongues is not for the world. It's for the people na mayroong tipan ang Diyos. Ganyan sinabi ng Panginoon sa Isaiah, sabi niya, yung aking salita na inilagay ko sa inyong bibig, kahit kailan, hindi yan mawawala. He's referring to our times today. Ano po? And ibig sabihin, it is being under attack. Every time na may nire-restore ang Panginoon sa church, mga kapatid, ay merong ginagawang pag-atake ang kaaway. Kaya maging sa pangangaral, iba-iba, maraming nangangaral, sasabihin na grace gospel yan mga kapatid, pero hindi naman talaga nila alam kung ano yung grace na sinasabi nila. Sabi na, pwede yan, deliver na tayo lahat, hindi po grace yun. We hate sin. Tandaan nyo natin yan mga kapatid. Amen? And we believe we live right, so we live right. Believe right, and it produces living right. Unahin natin yung tama ang paniniwala, pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? So, basahin ko ulit. Tuloy ko mga kapatid, ha? Sa verse 33, tingnan natin. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace, tingnan nyo ha, great grace, masaganang pagpapala, great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked. For all who were possessors or lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. Everybody say amen. Everybody say amen. Yes. So, today, mga kapatid, alam niyo, palapit na po tayo sa time. Ito nga lang, mga kapatid, itong panahon natin ngayon, Pasko, ulan. Baka mamaya sa susunod na Pasko, hindi ko sinasabi yung mga kapatid, pero, ano lang, tingin-tingin lang. Baka, ngayon no pressure, baka susunod, ang ina. Diba? Ang ina yun, Christmas. New Year. Dati, maganda panahon, hindi. Yes, this is winter. Diba? Winter season to At nakikita natin sa paligid natin yung mga nangyayari mga kapatid. Ibang-iba na ang panahon ngayon. Prices are getting high. Tama? Yung langis, yung gasolina, tumataas. Yung sweldo, bumababa pa. Halos hindi na kaya. Pero meron ibang, tapos yung corruption, malala. Diba? Malala. Saan ka asa ngayon? Sa sarili mo? No? Trust in the Lord. Alamin mo na ang katotohanan. Kung paggamit ka sa Panginoon, get involved in the ministry. Amen? Yun yung ano natin, yun yung tawag sa atin ng Panginoon Di tayo tinawag para magpayaman lang, magpabundat mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon para to give glory. Preach the gospel. Everybody say amen? So, ang nire-restore ng Panginoon sa church is the truth. Diba? Tama? Sabi ng Panginoon, the law was given by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Grace and truth came through Jesus Christ. Alam niyo, yung sabi niya, ang law ba hindi truth? Truth yun. But, hindi po doon sinabi yung truth yun, but it cannot set you free. Tama po? Ang sinabing, the truth that sets free is the grace. Grace and truth. Amen. Totoo ang law, but it cannot set you free. The truth that sets you free
is the grace truth. Amen. And it came through our Lord Jesus Christ. The person of our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga mga kapatid. Amen. So, linawin natin. Sa sarili ko mga kapatid, marami na nagsabi sa akin na marami na narinig ko mga kapatid. Payaman lang yung pastor nyo. Sana nga. Di ba? Amen? Noon pa. Ayan, nakikita nyo, di ba? Gusto lang yan, payaman. Magkaroon ng pera. O gano'n, ewan ko kung paano yaman ang gusto nila. Ako, di ko niisip yung yaman, mga kapatid. No? Pero, ito, sasabihin ko sa inyo direksyon, mga kapatid. I hate selfishness, greed, and covetousness. Even love of money. Ano po? Amen. Ayaw ko niyan. Hindi ako dyan. Pero tanda natin, we need money. Tama ba? Kailangan ng pera. Pero sabi ng Panginoon, it's not the money the problem. The love of money. Ibig sabihin ng mga kapatid, kapag hindi mo nailagay sa tama ang pera mo, o hindi mo alam kung saan ilalagay yung pera mo, ayun, that is love of money. Ba't mo tinatago? Hindi mo alam ba? Baka lang. Now, I'm talking here, mga kapatid, about prosperity with a purpose. Talking about the propagation of the gospel of Jesus Christ. Amen po? Talking about the propagation of the gospel of Jesus Christ. There was a time, mga kapatid, na ang mga tao ay talagang nandun yung great power nila and God is restoring it for us. Maliwanag po? Amen po ba, mga kapatid? At ito ay nire-restore sa atin yung katotohanan about healing, about prosperity. This is not prosperity gospel, mga kapatid. Pero tingnan nyo ha, mga kapatid ha, yung mga tao na kontra, sabihin na natin sa healing o sa prosperity na lang, mga kapatid. Yung mga kontra sa pagtuturo, natatakot na sila sa, ano yan, prosperity. Yan, ako. Alam nyo, ayaw nilang makinig dito, pero tanungin mo sila, do you want to prosper? Do you want to prosper? Ayaw, di ba? Gusto. Pero, pakinggan mo ang pangaral tungkol sa prosperity. Ayaw. Ayaw ko niyan. Hindi tama yan. Pero gusto mo prosper? Yes. Di ba? Nandun din eh. Now, ano nangyari sa kanila mga kapatid? Ayaw nila makinig na tamang aral about the prosperity. Nakaya po, about prosperity. Pero gusto nilang imaman. Gusto nilang masenso. They want to be successful in their life. Ano nangyari? Dahil sa ayaw nila doon sa preaching, nagtitiwala sila ngayon. Saan? Sa sarili. Magsisikap ako. Pagbubutihin ko ito. Aayusin ko ang trabaho ko. Mag-overtime ako. Lahat i-overtime ko para yumaman ako. Yun na. Ayaw lang nila magtiwala sa Diyos. They are trusting in themselves. Ano po? Ayaw nila. Hindi nila alam. Yung makinig ka nito, nagtinuturuan ka magtiwala sa Diyos na nagpapala sa buhay mo. Yan ang magbubukas ng pintuan mo, ng daan mo, para dumiretso ka doon sa pag-unlad ng buhay mo with a purpose. Kasi hindi ka payayamanin ng Diyos na walang purpose ang Panginoon sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala ng lahat ng pamilya. Amen po ba mga kapatid? You are called to prosper and to become a blessing to others.
Hindi lang para sa sarili mo, na ikaw lang sa buong mahihirap na ito, ikaw lang yung yumaman yan mga kapatid, kundi lahat. Makinabang sa blessing na tinatanggap mo sa Panginoon. That's the purpose for propagating the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya marami hindi nagtitiwala. Sino naman ang nangarap ng kapatid na walang gospel? Yun, iba rin yun mga kapatid. Maski yung nangangaral na hindi totoo yan. Actually, hindi naman talaga totoo. Hindi naman itong gospel. Wala namang gospel, prosperity gospel, and health gospel. Wala naman talagang gospel yan, mga kapatid. But it is in the gospel. Sa tingin nyo, ayaw kang pagpalain ng Diyos? Sa tingin nyo, ayaw kang pagalingin ng Panginoon? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Ano sabi ng Panginoon? Kung yung inyong ama dito sa lupa na masama, mga kapatid, humingi ka ng tinapay, hindi ka bibigyan ng alakdan. Kung ikaw na masama, ama dito sa lupa, hingan ka ng anak mo ng pagkain, bibigyan mo ba ng lason? Masama ka na, pero hindi mo siya bibigyan. Gaano pa kaya ang inyong ama sa langit kung hihingi ka? O, bawal humingi, Lord, pagpalain mo po ako. Sabi kasi ni Ganto, bawal daw ang prosperity kasi hindi sa Diyos yung pagpapalain ka kasi love of money, not the money. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pag nakakuha kayo ng pera, huwag niyo ibato. Money, hindi masama ang pera. Ang masama, yung may hawak ng pera na nagmamahal sa pera. Money is a tool. Money is a tool. Alipin yan, hindi ito ang alipin. Sabi niya, may 1,000 ito, absent ka, alipin ka na pag sumunod ka doon. Hindi, magtatrabaho ako, akin yung pera mo. Magtrabaho ka rin, ito pera, hindi ako magtatrabaho. Iyon na yan. Maglilingkod ako sa Panginoon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yan, alipin mo ang pera at susundan ka niyan. Yung healing, preaching, the truth about healing, mga kapatid. Sabi niya, gumagaling kayo, mag-communion kayo, gumagaling kayo. Ano yan? Tingnan mo. Hindi ka kasi nakikinig eh. Kaya hindi mo alam yung benefits ng communion, Holy Communion. That is a benefit, great benefit yan sa buhay natin, mga kapatid, pag tayo nagpa-partake ng communion. Bakit? Sabi ng katawan niya, ano ba yung katawan niya? Sick, weak, and dying? Yung ba sabi, this is my body, sick, weak, and dying. O kainin mo to. O dahil mo yan sa'yo, sick, weak, and dying ka rin. Pero sabi mo, kainin mo itong tinapay ito. Healthy, strong, and young. Kainin mo. So you become healthy. You become strong. You become young. Amen. How much you become young? How much you become healthy? How much? How much? Gustong-gusto. Kainin mo. O parang pera. Yan sa pera. Gano'ng karaming pera? Ang dali natin sumagot eh. Ano ka kami? How much you want to be healed? Pinapay. How much you become to be healed? Yan lang. Bukas tama na. Pero kung pera to, how much you want this? Lahat yan. Meron ko ba yan bukas? Nakuha niyo po. Why? Ang sabi kasi, mga kapatid, sa tayo, nakatingin lang tayo dun sa mga bagay na sanay na tayo dyan. Simula pa nung ipinanganak tayo, mga kapatid, nakatingin na tayo sa nakikita lagi. Kaya napakahirap sa atin yung tumingin doon sa hindi nakikita. Tinapay, gagaling ka, di ko yata nakikita yan. Pagkain mo, hindi mo pa rin makikita yan. Napakahirap. Sanay ka kasi na maniwala doon sa nakikita. Amen. Alam niyo, natutunan ko to. I-share ko lang sa inyo mga kapatid. Sa misis ko, minsan pinag-pray ko yan mga kapatid. Gusto ko pag pinag-pray ko, gumagano agad. Sino lagi gusto ko yan? Pareho tayo. Yan, tama? Pero nangyayari sa mga kapatid, hindi ganun nangyayari. Pag-pray mo ngayon, mag-antay ka. Later. Unti-unti yun. Gumagano.
Gumagalaw. Hindi mo ba tayo mga kapatid? Kaya minsan sabi ko, ay, minsan sa sobrang yung dating mga kapatid, pag kayo maulas, hindi ko nagigigil pa ako eh. Hindi mo magalaw. Nag-alala ka na eh, sobrang nag-worry ka. Pero samantala may karanasan ako mga kapatid. Nilagay ko na sa isip ko yung mga kapatid, sabi ko, hindi ko magalaw ngayon. Pero mamaya yan. Hintayin mo lang. Magiging kalmado na yan. Magiging maayos na yan. Hindi ko ba tayo mga kapatid? Kaya minsan pag hindi tayo gumagaling, hindi ka naniniwala eh. Pinag-pray ka. Pinag-pray na ako ni Pastor. Pinag-pray pa rin. Maghintay ka. Mamaya. Itusuli ka. Hindi mo ba tayo? Yung pinagpapala tayo dito ng Panginoon na dinigas tayo, pag umuwi tayo, that's a blessing. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Yung pagpalaan tayo yung buong linggo na to. That's a blessing. Hold on to it. Yung balay-walain yun. Hold on to your faith. Amen po. Amen. Praise God. O, tingnan niyo dito mga kapatid. So, we're talking here, pag sinabing prosperity mga kapatid, we're talking here. This year, I believe mga kapatid, this year is gonna be a blessing, more blessing to come in your life. In the name of the Lord Jesus. It's gonna happen to you. Kung nangyari sa kanila noon, great powers with them, and great grace were upon all of them, it will happen to us, even today. Hindi nyo ba alam, minsan may nangyari pa mga kapatid in the Old Testament, na meron silang in-institute, ang Diyos ng institute mga kapatid, na yung tinatawag na Jubilee year. Na ang Jubilee, diba 50 years yan mga kapatid? Sa Israel, ang ibig sabihin ng Jubilee is freedom. Bakit naging freedom yung Jubilee nila? Kasi, pagdating ng Jubilee, 58th year yan mga kapatid eh. Pag 58th year mga kapatid, yan ay in-institute ng Panginoon, dinisign ng Panginoon yan na ang tao ay palalayain sa lahat ng utang, sa lahat ng mga alipin, lalaya. Kaya, sa Israel ito mga kapatid hindi ito sa buong mundo, sa Israel. Sino Israel? Yung may Diyos na pinananampalataya sa Diyos. Na sila mga kapatid, pagdating ng Jubilee, kung ako may alipin ngayon mga kapatid, palalayain ko ngayon, libre ngayon. Kung ako may binili yung lupa na hindi akin, na isinangla sa akin, babalik ko na sa kanila. Lahat yun, libre. Ibabalik na yun sa may-ari. That's the Jubilee. Freedom. Kaya inaasam niyo yung Jubilee. Ano yung Jubilee sa ating? Ang Jubilee is walang iba ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Siya ang picture ng Jubilee, Jesus Christ. Because when He died on the cross, kasi alam niyo bakit Jubilee si Jesus Christ? Kasi ang Jubilee ginagawa na may pagpatay ng ayos. At mayroong pinatrom yung ram's horn na pinipito. Iniihipan nila as a trumpet. Pag pumito na yung mga kapatid, start na ng Jubilee ng paglaya. Kaya kung maintindihan nyo, si Jesus Christ, yung namatay siya, mga kapatid, is the sacrifice, di ba? Sa kamatayan, and siya yung Jubilee, mga kapatid, na pinapatay para sa kasalanan. Nung namatay, nalagutan siya ng hininga, eksakto yun, mga kapatid. Pumito ang trompeta. Simula na, tingnan nyo, naglindulan na, di ba? Tama? Nalindol na, wasak na lahat. Bakit? Malaya na. Sa lahat ng kasalanan mo, kung may sakit ka, wala na ang sakit. Kung mayroon kang anak na nalayo sa'yo, babalik na sa'yo. Nandiyan po ba tayo? And that happened to them. Bakit hindi ito nagtuloy-tuloy sa kanila? Bakit hindi nangyari yan tuloy-tuloy? Hanggang ngayon, nawawala na yun sa kanila. Hanggang ngayon, hindi nga nila alam kung alin yung Jubilee nila ngayon. Hindi nila alam. Nakuha niya po, bakit? Sapagkat nakalimutan nila ang araw ng pamamahinga. Nandun yung sukat. Nakalimutan nila. Kasi yung Jubilee is the rest of all rest. Ano ang rest natin? Di ba? Number 7. Kung Sunday tayo ngayon, number 7. Merong 7 days, that's 1 week. And then 7 days, 7 weeks, 7 months.
7 days, 7 weeks, 7 years. Sa 7 years nila, mga kapatid, kailangan nilang ipahinga, pati yung lupa nila. Sa araw, i-share ko yan sa inyo mga kapatid. So, ang gusto ko sabihin dito mga kapatid, kung mayroong mga ganitong provision ng Diyos sa panahon nila, mas lalo sa panahon natin ngayon. Tayo tinuturuan magtiwala sa Panginoon. Kaya right believing, what is right believing? Believe that you are righteous by faith. Sabihin niyo yun mga ito, I am the righteousness of God in Christ. I am the righteousness of God. Confess it. I am the righteousness of God in Christ. I am the righteousness. I thank you, Lord. Tanggapin niyo yun. Thank you, Lord. Although you are because you received the Lord Jesus Christ, but still you have to be reminded always. You should be conscious of this always in your heart. That I am the righteousness of God in Christ. Kaya sometimes, minsan, kahit nga ako sa traffic, mga kapatid na nalilito na ako, Lord, I am the righteousness of God. Kahit sa mga anak ko, tinuturo ko, sabihin nyo, kahit nahihirapan kayo sa high school, I am the righteousness of God. Tinuturo nyo po ba sa anak nyo, mga kapatid? Tawa-tawa naman yung pastor. Para naman hindi totoo yan. O sige. Sila gumagana, wala. Mga ko lang, nasa sa inyo yun. O si Sister Gina. Nasa inyo yun. May tuturo sa anak ko. Pero for me, I teach them. Kasi kung hindi totoo yan, hindi ko tuturo sa akin. Tama po? Bakit ko ituturo yung kalokohan ko lang? Ano po ba tayo? Lalaki sila. Palalakihan nila yun. Alin, yung kalokohan ko? No, alin na. Pero alam kong totoo yung sa Diyos yun. Mawalan man ako. Mabuhay sila matagal. Dala-dala nila. Ano ba tayo mga kapatid? Hindi po tayo. Kasi sabi ko, hindi ka nagulungan dito mga kapatid. Kaya akala natin na nangangala si Pastor na ganyan-ganyan nawa lang yan mga kapatid. Hindi. Sa Bible po sasabi. Sa puso. Totoo. Kaya nga pagka mayroong struggle na ganyan mga kapatid, hinahanap mo na kung saan, kung anong gagawin mo. Hindi basta mag-antay ka lang, gawin mo kung anong sinasabi ng Panginoon. Unang-unang declare, confess. Ano ba sabi sa Bible, di ba, sa Romans? Sabi niya, whoever confess in his heart that God raised him from the dead, whoever, if you confess with your heart, 10:9, pakibasa nga po. Kung kahayan ng hindi Yan. If you confess, ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa hindi buhay ng Diyos, maliligtas ka. oh, amen. Oh, anong gamit? Di ba yung bibig? Kaya nga tayo naliligtas dahil sa bibig. Mukha mo, gusto mo ng kaligtasan, nakaganyan ka lang. Wala. Kaya ako tinuturo ko. Hindi mo ba tayo? Sabi ko, mawala man ako, which God will not believe. Turuan sa anak nyo. May pagtawanan kayo. At saka kung ang mga anak nyo nakikinig sa salita ng Diyos, bakit magtatawa? Ano po ba? Huwag natin isurihin ng kaligtasan. I-share natin ang kaligtasan. Una, sa ating pamilya. Everybody say amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo, this is powerful. Kaya ito, matagal ko nang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Matagal ko nang sinasabi ko sa inyo. This is powerful. This God is restoring to us. I-restore ng Panginoon to. Anong gusto natin? Gusto tayo paniwalaan mo, lahat yung paniwalaan mo. Pero ang talagang susi, ay naandoon sa pagsasalita mo.
Paano nilikha ng Diyos ang mundo? Tumahimik ba? Paano nagkaroon ng wala? Yung wala nagkaroon. Paano? Hindi nagsalita? Nagsalita! Let there be light. Ano nakita ng Panginoon? Madilim. Nung nakita niya yung dilim, ano sinabi niya? Ay, dilim. Ay, ang dilim. Hindi. Ang sabi niya, hindi sinabing sobrang dilim. Hindi. Ang sabi niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon. Hindi mo wala yun. Yan ang Panginoon. And we are created in the image of God after our likeness. Paano nandaya si Adam? Sabi ng ahas. Sabi mo ng Diyos, kakain ka? Pastor, si Eva ang kausap doon. Pero nandun siya. Kaya nga siya pinigil sa kanya Pwede mo na yung kapatid. Oh. Si Eva ang sumagot. Buti na lang si Eva, may dilim. Pwede naman. Pero, huwag kang kakain ito. Humipo man lang, ginagdagalan ni Eva. Mamatay ka. Hindi totoo yan, ganyan-ganyan. Sabi ni Adam. Oh, kinain ni Eva. Kinain din ni Adam. Hindi ko. Gusto ko na sabihin sa ating mga kapatid. Ang bibig natin, mahalaga. If you want to release your faith, speak. Kahit anong... Kaya nga, the more you speak, the more you believe. Naman niyo po? The more you speak, the more you believe. Kasi sabi niyan, puso at bibig, kalapit. Ito puso natin. No? O ito puso mo, ito. O ito, puso. The more you speak, the more you believe. The more you believe, the more you speak. No speak, no believe. No believe, no speak. But when you speak, you believe. You believe, you speak. You speak, you believe. You believe, you speak. Oh, sige nyo, walang mapunta, di ba? No speak, no believe. No believe, no speak. Oh, nakuha po. No believe, no speak. No speak, no believe. But when you speak, you believe. The more you speak, the more you believe. Amen. Kaya kung bibilangin yung taon, tagal na mga kapatid. Simula pa nung sinyampo ko dito sa pulpito, I am the righteousness of God in Christ. Until now, sinasabi ko. Until now. At yung mga bata, tinuturuan ko sila. They should know. Para malaman nila yung power ng Panginoon. Amen. You are God's righteousness. You are God's righteousness in Him, in Christ. And that's your standing with God. That's not right doing. That is your right standing with God. You are standing on grace ground. Anong grace ground? Biyaya. Kung meron ka, kung nahihirapan ka man dyan, hindi ibig sabihin na wala ka na dyan. Nandyan ka pa rin. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, still mga kapatid, we are talking about prosperity with a purpose. Tama po? Talking about sponsoring the gospel of grace. At ito ay mababasa natin mga kapatid dito sa context ng faith comes what? By hearing and hearing the word of God. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Sa Romans chapter 10. Di ba? Anong verse? Yan, 17, di ba? Amen? Yan ang context yan. Pag inagapan pa natin, maaga nito, ang sabi diyan, if you confess with your mouth that you are, that Christ is Jesus, the Lord is Jesus, and God raised Him from the dead, you shall be saved. Amen? But pag binaba natin dito, sabi dito, kapatid, sa verse, sabi niya, 13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Oh, amen? Tumawag, call. Now, 14, now, ang sabi dito, sa context na to, ang sabi dito mga kapatid, how then shall they call on Him
whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? O, dito tayo tumingin mga kapatid. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin dito, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay dinesign niya, mga kapatid, it was designed or ordained by God na ang tao makakarinig lang kapag mayroong preacher. May nagsasabi, narinig ko ang salita ng Diyos, narinig ko ng ganito. Ito sabi sa akin ng Panginoon, mga kapatid. Ang ordained nation, inordain ng Panginoon sa Bible, mga kapatid, na hindi ka makakarinig kung walang preacher. It must have a preacher. You need a preacher for you to hear and hear and hear God's word. Even the preacher, hear. Naku niyo po, may tinawag. Kahit ako, meron akong pinakikinggan. Hindi lang ako. Hindi ko sinabi ito. Nakikinig din po ako. Preacher. How can you hear if they don't believe? How they believe if without a preacher? How they shall hear without a preacher? So ang ordination ng Panginoon, ang ordained ng Panginoon is a preacher. Diba na po ba? Kaya huwag tayong maniniwala doon sa kung ang tao, mga kapatid, ay dahil marunong na siya sa Bible at sinasabi niya na, okay na to, naintindihan ko na to, alam ko na to lahat, mga kapatid, no? Nababasa ko na to, natutunan ko na to, at hindi na siya makikinig sa iba, mga kapatid, delikado po yun. Nako niyo po, hindi na siya makikinig sa iba, delikado. Sa sarili na lang siya nakikinig. Kasi, alam ko na to hindi na ako makikinig sa iba At ayaw na niya may marinig na teacher. Ano po? Delikado. Kailangan ang design ng Panginoon o ng may teacher na nangangaral. Ano po? Kaya tayo nakakapakinig ng pangaral because may teaching. And doon nagsisimula yung hearing and hearing God's word. Everybody say amen. Ituloy natin. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So, ito yung preacher How beautiful is the feet of those who preach the gospel of peace, who brings good tidings of good things. Ito yung nagtuturo ka ng mabuting bagay. Amen? At pag tinuloy mo dyan, doon na yung pumapasok, sabi niya, faith comes by hearing and hearing the word of God. Everybody say amen. Dito tayo pumunto ngayon, mga kapatid. As I was saying, mga kapatid, nandito po yung Bible prosperity with a purpose. Kaya nga, Bible prosperity, makinig tayo, Bible prosperity includes money. Amen. Includes money. And Bible prosperity, is not just money. It is more than money. Yan ha. Marami nagtuturo, Bible prosperity, money lang. Money. Rich. Okay. With a purpose. Sponsoring the gospel of grace. Now, this time, yung Bible prosperity is with purpose. Amen? And money includes in the prosperity. Pag pinagpala ka ng pala, kailangan ng pera. Ayan ko ba tayo? And money is a tool. Ayan ko tayo? And more than money. Okay? Amen? Hindi lang pera. Everybody say amen. So, kahit na nag-restore ang Panginoon, mga kapatid, ina-abuse lahat. May mga abuse na dumarating. Abuse. Ina-abuse. Patulad nito. Hindi naman masama yung ipangaral mo ang prosperity, pero ina-abuse. May nangaral naman na puro yaman. Sige, yaman talaga kayo. Ganun. Ako yun po ba? So, ina-abuse nila. Kung ano mang pinagpipis nila. Preach yung gospel, yung grace, mga kapatid, in-abuse naman yung gospel. Pwede lahat dito. Gawin mo lahat. You must believe.
Hindi ka naniniwala, maniligtas ka? Hindi, you must believe. Amen? So, lahat ina-abuse at ang demonyo, mga kapatid, ay gumagawa ng hakbang para sirain ito. Example, mga kapatid, nung time ng pandemic, ano inatake doon? This is about healing. Pagalingan ang pinag-usapan dito. Tama ba? Amen? O, ano sinira doon? Di ba lahat nag-close, lockdown? O, ano yun? Healing ang sinira ng kaway doon. Masasabihin, totoo, di ba sabi? Totoo, di ba? O, hindi mo magaling. O, hindi makalabas, pati preacher, hindi makalabas. Inaatake. Ayan mo ba, mga kapatid? Pero hindi, may gumagaling. May binabago ng Panginoon, andun ang Panginoon. Na kahit na pandemic yan, mga kapatid, ay naroon ang Panginoon, kumikilos. Nagpapagaling doon sa mga taong nananampalataya sa Diyos. Amen. O, pagalingan mo. Paano naman yung prosperity, mga kapatid? Sa panahon ngayon, tingnan nyo. Hindi ka maniniwala sa turo about prosperity. Ano nangyari sa atin ngayon? Ito naman ang atake, nagkaaway. Taas ang pilihin. Saan ka inaasa? Sa sarili mo. Tama? Hindi ka magtitiwala sa Diyos. Sa sarili mo, kailangan mo. Taas ang pilihin, kailangan mag-overtime lagi. Trabaho lagi. Puro trabaho. Hindi, negosyo. O bakit? Gusto taas ang pilihin, kailangan ng pera. Ano ngayon? Napektuhan yung gawain. Tama mo ba? O, wala na ate, hindi nadadalo. Nakuha niyo po, kasi puro trabaho na. Inaatake niya ng kaaway yan eh. Hindi na nagtitiwala sa Diyos eh. Hindi na nagtitiwala sa biyaya ng Panginoon, provision ng Panginoon. Bakit? Saan nagtitiwala? Sa sarili na nila. Ayaw lang makinig. Ayaw lang papasukin. Andiyan mo ba na, kapatid? Amen. Alam niyo itong taon na ito, mga kapatid, gusto ng Panginoon yung purpose natin, i-align natin. Pag ina-align natin yung purpose natin sa salita ng Panginoon, mga kapatid, yung lahat ng bagay sa buhay natin, siya ang mag-aalo, siya ang mag-i-sponsor sa iyo. Ano po? Siya ang magpuprovide sa iyo. Sa mga negosyo, ano yun? Yung sa libutan mo, kapatid, pag naging negosyo ka, merong ano yun? Ano ba yun? Yung tungsoy ba yun? O yung merong ano? Parang New Year, mga kapatid. Ay, New Year! Paglabas mga bigas. Yung asin. Parang ano, pagwala yung New Year natin. O, yan, mga ganun, di ba? Okay, negosyo. Ano lalabas mo sa negosyo? Ay, yung ano. Kung ano yan. O, di ba? Iba na yung, hindi yung anak sa Diyos eh. Di ba po tayo mga kapatid? Asan ba pala ng palataya? Sabi niya, faith is the key. Faith is the ang tawag dito? Pera ng langit. Okay po? Pera ng langit yung faith. Faith is a hand that give. That receive. No, not give. Receive from God. Heart is a heart that give. Puso na bibigay sa niya. For God so loved the world that He gave. Hand. A faith is a hand that receive from God. Kung alam natin, lahat ng tinatanggap natin sa Diyos, ang Diyos din ang pagkulang niya siya magdadagdag niyan. Hello? Amen. Kasi galing sa Diyos eh. Lord, kulang. Nagdagan mo, Lord. Lord, binayad ko doon. Palitan mo, Lord. Amen po, mga kapatid. Kumbaga, speak, release your faith. Everybody say amen. Kaya dito sa binasa natin, mga kapatid. So, if you line up your purpose with God, yung whole purpose ng buhay natin, ang purpose ng Panginoon, makinig tayo mga kapatid. The whole purpose of God is to build His house. Makinig tayo mga kapatid, we are in the God's kingdom. Amen? We are in God's kingdom. Kaya lahat ng pangailangan natin nasa Panginoon. Ano mang naranasan ng mundo, iba sa atin. Hindi tayo umahasa sa mundo, umahasa tayo sa economy ng langit. He is the supplier, He is the provider. Ang nagsusupply dito sa mundo nito, mga kapatid, ay yung mga tao may naman, magagaling, asensado sa mundo. Nakuha niyo po, sila nagsusupply. Pero isang araw, ang pera mawala ng halaga. Tama? Mauso na yung cashless society. Nakuha niyo po.
Amen? Ang nagpapaikot dito is isang araw, si Antichrist biglang lilitaw. Pagdating ng araw, oras. Di ba? Nagpo ba mga kapatid? Okay, basahin natin dito ulit. Balikan natin yung Acts chapter 4, verse 33. Hindi ko man to matapos ngayon mga kapatid, pero tutuloy po natin to para ma-realize natin yung blessing ng Panginoon. Sa Acts chapter 4, verse 34, basahin natin, yung continue natin yun. Walang pinatapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila kanilang mga lupa, bahay, at ang pinagbiman ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol. Pinamahagi naman yun ayon sa pangailangan ng bawat. Everybody say amen. Oh, okay matakot dyan mga kapatid ha. Pastor, binibenta na nila lupa nila, benta na rin ang lupa namin. Walang ganun mga kapatid ha. Mayroong sariling financial order ang Panginoon. Amen? Kaya nga meron po tayong tithes and offering. Amen? Okay. Everybody say amen. Amen. Hindi ko natin ibigay mo yung lupa. Oh. Nangyari yun sa kanila, actually. Amen? And God bless them. Sa panahon natin ngayon, iba naman ang sitwasyon natin ngayon. Nandito tayo sa mundo natin ang ginagalawan. Everybody say amen? So, Romans, balikan natin. Nandito ang sikreto, mga kapatid, para malaman natin. Why the gospel includes money? Why it includes money? Okay. Romans chapter 10, verse 15. Sabi niya, and how shall they preach unless they are sent? Nandito po yung includes money. Dito tayo mga kapatid. Unless they are sent. Ayusin natin salita. How shall they preach unless they... Ito na yun. Ha? Sinugo, yes. Sinugo, amen? And how shall they send without? Ano na to? Money. Amen? Sa panahon ngayon, tingnan nyo dito mga kapatid. Kaya nga sila, nung time ngayon, nag-collect sila. Bakit? Susugo eh. Diba? Ano yung susugo? Pag sinugo, money. So, money is a tool. Oh. Kaya, yung pagpapala, kaya kailangan sa it includes money, tayo, pinagpapala tayo para to sponsor God's yung propagation of the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sa atin yan, mga kapatid. How can we send Masbate? Gusto natin, Lord, yung mga kamag-anak ko doon, how can we send without money? Sa mga malalaking church, how can we send the gospel to China? You will fly the airplane. You will fly the airplane. How? Nakaya po? Financial. Includes, but more than money. Kasi yung purpose eh. Kaya lumalago sila, sumasagan sila, kasi nagsisend sila ng mga tao doon. Kaya dito sa church, nagtuturo tayo, di ba? Pag nagtuturo tayo, yung natututo, pero isisend doon, sino doon? Hanggang sa nagsusimula gawain dito. Hindi ka naman permi doon, balik ka dito, pero meron ang gawain doon. Hanggang mag-disciple doon. Amen. May mga kamag-anak tayo, mahal tayo sa buhay na gusto natin punta. Hindi natin mapunta. Kunyari ako, gusto ko pumunta sa ganun. Magsisira ko ng gospel. Sige na. No money, bahala ka, sabi sa mo. It's the church. Amen. Ako na lang, sa sarili ko, di ba? Sa sarili ko na lang. Kung wala akong trabaho, saan ako kuha ng pang-gasolina ko? O parang sinabi ni Lord, magtrabaho ka na lang. Para, saan? Sa gospel. Pero ganun, di ba? Yung tinawag ka ng Panginoon. You want to make money for the Lord. Make money for the Lord. Gusto mo, supportahan ka. Pero sometimes, hindi naman nangyayari. Nabibigo ka. Iba, isa lang ibig sabihin yan, mga kapatid. Ibig sabihin, full time ka na. Kasi ang gusto mo talaga
Alam niyo, pagka ang puso niyo sa Panginoon talaga, iyan na talaga. Even making money, you give it for the Lord. Kaya nga, hindi ko lang nagawa yun, mga kapatid. Hindi sa akin, hindi pinahintulot ni Lord na makapag-abroad ako. It's making money for the Lord. Natatandaan niyo yun, mga kapatid? Nagiging nakikino, nagtatampo. Pastor, iwan mo pala kami sa Teresa. Parang that's true, mga kapatid. Kasi kaibigan ko si Pastor Juan. Ano po? Ba't ako magtatrabaho para sa ano? Sa Diyos. Kapag tayo na ano? Ano po? Building. Be honest lang, mga kapatid. Kaya na-include money sa tool. Meron tayo makakilala. Hindi ko minamali itong church natin, mga kapatid. It is built by the hand of God. Tama ba? Actually, yung doon sa Teresa, ginawa din ng Lord yun. Naging chapel yun. Hanggang chapel pa rin siya. Pero ito, sino may gusto sa inyo mag-invite? Mag-invite. Yung mga kaibigan niyo, mahal mo, at kakilala niyo. Sino? Wala. Amen. Ako, honest ako sa inyo, hindi ko minamali ito. Yung mga kaibigan ako, gusto kong mag makikita dito. Diba? Tapos hindi ka mag-iisip na gusto mong ayusin ko. Hindi lang yun. Yung mga anak niyo, lalaki. Paglaki nila, sabihin natin tumanda na tayo, lahat. Yung matatanda. At mawawala na. Na matanda na. And Lord, I want to see you face to face, Lord. Diba? Sabi, Lord, I want to see you face to face. Yung mga bata dito na natitira. Anong gagawin nila? Wala, wala natin yan. Pinakalawang na yan eh. Diba dapat ayusin natin itong beauty? Amen. Kasi yung yayain mo, more on si. More on si. Pagtingin niya, nasaan yung si? Walang flash. Sabi mo, ang arte mo naman. Umaarte na akong umaarte. Doon na lang ako sa magandang simbahan. Na ano, may aircon, may stage, lahat, kompleto. O, di ba? Tapos, para i-comfort naman natin yung sarili natin, wala, hindi nakikita yan sa yaman. I-comfort mo lang naman sarili mo, pero ako mga kapatid. The purpose of God is to build His church. And not just the building, I believe. We are already built upon the foundation of this. Tayo, mga church na po tayo. Ang kailangan talaga natin is to build a church. Kasi build up na tayo eh. Ano ba yung build up? Build up na nga eh. Build up na build up eh. Sabi build up natin, sobra na. Ilang floor na tayo? Ganyan mo ba tayo mga kapatid? Yung iba sa atin dito, third floor na ang nagawa. Sa sarili mo lang. Anong alam mo? From the book of Genesis to Revelation. Nakaya mo? Yung iba, nagsisimula pa lang, nasa Genesis pa lang. Ako from book of Genesis, o di ilang floor na yan. Amen, mga kapatid. And the reason they are blessed because of this. Kaya sabi ng Panginoon, magbigay kayo, siklik, lig, press together. Ano yun? Basahin niyo nga po, chapter 6, verse 38 ng ng Luke. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Kung takal, sisig, libre, at umaba pa, ang bibigay sa inyo. Sapagkat ang tupad na ginagamit ng iba
ay siya rin nagamitin pangkat. Amen. Give and it, si Jesus Christ masabi nito mga kapatid give and it will be given to you. Good measure. Pressed down. Shaken. Pressed down. Shaken. Together. And running over. Will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Bakit sinabi ng Panginoon po? Bakit sinabi, give? Give. And it will be given to you. Press down. Shake him together. Good measure. Diba? Amen. Kaya sinabi ng Panginoon mga kapatid, sapagkat kapag kayo nagbigay, ay meron babalik. Hindi ka magbibigay, walang balik sa iyo. Nagawa po ba? Illustration mga kapatid. Kung naalala nyo, bago sila lumabas ng Egypt, di ba? Bago sila lumabas ng Egypt, yung huling-huling gabi ay ibinigay ng mga Egyptians, yung lahat ng kayamanan nila, pati damit, magandang damit, binigay, alahas, binigay lahat, tama? Binigay lahat nila sa kanila yun. Maliwanag po? Binigay. Ang sabi doon, binigyan sila ng favor ng Panginoon ng Egyptian at kaya lahat ibinigay lahat sa kanila. Hindi illegal yun mga kapatid na para bang tinutukan sila, hindi. Kabayaran po yun doon sa 400 years na nag-alipin po sila. Amen? Kaya doon sa paglabas nila mga kapatid, ito yung nangyari, pagdating nila doon sa bundok ng Sinai, mga kapatid, na ang Panginoon, si Moses sumakit ng bundok at sinasabi na sa kanya yung paggawa ng templo. Isipin nyo mga kapatid nilabas sila sa Egypt para dalhin doon sa bayan ng Diyos. At ang ibinigay sa kanila ng Panginoon huling gabi, mga kayamanan. Yun po, kayamanan. Para ano? Para itayo niya ang kanyang bahay. Pero ano ginawa ng mga tao mga kapatid? Anong itinayo? Yung golden cup. Yung guyang dito. Yun ang itinayo nila. Bakit? Kasi yun ang alam ng demonyo na ang alahas na yun, mga kayamanan na yun, ay gagamitin na pagtayo ng templo. Pero ginawa nila, nagtayo sila ng guyang dito. Doon mismo sa time na nainip sila na si Moses, alam niyo kung ano ginawa ni Moses sa bundok ng Sinai? Hindi lang yung kautusan ang binigay sa kanya. Yung plano, the red blueprint ng templo. Kaya nga maging si Solomon, nung nagtayo siya ng templo, mga kapatid, saan niya kinuha yung design ng templo? Hindi siya nagtayo ng sarili niyang design. Kinuha po yun doon sa tabernacle, ay binigay kay Moses. Yun po yung design na ang plano ng Panginoon ay magtayo talaga ng templo. Amen? Ang bahay niya. Amen? Kaya nga, lahat ng mga kagamitan sa loob ng templo, yung chandelier, yung plates, yung incense, yung mga altar, mga kapatid, ginto po lahat yun. Lalo na yung Ark of the Covenant, ginto po yun. May kahoy po yun sa loob, pero binalot po yun ng solid gold. Lalo na po yung takip, yung mercy seat na sinasabi na nandun yung angel na nakaganon, mga kapatid, solid gold po yun. Saan po galing yung gold na yun? Doon sa Egypt. Ayan po tayo mga kapatid. So there will be transfer of money in the last days. Bago dumating ang Panginoon, mga kapatid, there will be transfer of money po. Ang nais ng Panginoon, magtayo ng templo. Blessing. Amen. Pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, hindi po tayo focus sa pera. Focus po tayo sa Ebanghelyo. Nakakawa na mga kapatid. Yung pinagpapala ka ng Panginoon to propagate the gospel of grace. To build the church. Amen. Bakit sa langit ang dito nilalakaran? Yun ang hinahintay natin mga kapatid. Pagbabalik ng Panginoon, yung Egypt, di ba? Palabas na sila. Sa araw, iiwanan natin yung Egypt. Ano bang Egypt natin ngayon? Itong mundo na to. Ang pagbalik ng Panginoon, babaguhin tayo. Hindi forever young. Forever is very long. You will never grow old.
Mabubusog. We will face Jesus Christ face to face. At ang ito, nilalakaran, hindi hinahabol. Naiisip mo ngayon, sana, bakit ba ako nag-aksaya dito sa ginto na to sana, nag-ano na ako, sinend ko na yung gospel, sana ginawa ko na to para sa Panginoon. Manghihinalang ka. Kaya hindi mo ito nagawa. Hindi pala ito kailangan sa langit. Amen. That's why we are sharing the gospel. And I believe, mga kapatid, kaya nga may mga kapatid na tayo, nasa abroad, mga kapatid, nasa Amerika, nasa kung saan sa Saudi, mga kapatid, we need money. Because I want to go to Riyadh. I want to go to US to preach the gospel to our believers. Wow, pastor ha, ang laki yan ha. Joke lang yun, mga kapatid. Mahal naman yun. Dito lang tayo sa... Pero ang gusto kong sabihin, nandun yung we need, it includes money. Amen for the propagation, sponsoring the gospel of our Lord Jesus Christ. And one thing na sa church natin na ito, mga kapatid, this church building. Amen po ba? Paano matutuwa yung atin sa atin? Hindi naman tama yung sasabihin mo. Huwag kang tumingin kasi hindi mo pipilit yun, mga kapatid. Huwag kang tumingin sa akin, makinig ka sa pangangaral. Hindi yun. Sino sabi? Ay, ang ganda ng pangangaral mo. Walang attention, mga kapatid. Hindi mo ka na, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So this year, mga kapatid, sinisira sa atin yung mga maling paniniwala tungkol sa prosperity, tungkol sa healing. Amen? Sa gospel na kung baptism of the Holy Spirit, lahat yan restore sa atin para sa kalwalhatian ng Diyos. At para tayo ay, lahat po tayo ay mag-isalangi yung ating isipin sa atin. To make ourselves to that. This year, mga kapatid, if you are blessed, tandaan mo, mga kapatid, you are blessed with a purpose. You are not blessed just to be blessed. You are blessed with a purpose. You are blessed to sponsor the gospel of this. Ano po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. At palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ito yung sikreto ng blessing, mga kapatid. Hallelujah. Ang blessing ng Panginoon, we are called to be blessed. Kaya nga sa atin, sa mga leaders, mga kapatid, maging natin sarili natin, hindi natin alam kung saan tayo tatawagin ng Panginoon. Kahit kung madali lang yung mga gusto nating parating, yung Ebanghelyo, makakarating po yan. Dahil po ay dumako sa akin, taas po natin ating mga kamay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dumako po tayo sa communion. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Salamat po, Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, salamat po sa aming napakinggan. Ang nawaan ng Panginoon. Simula po dun sa pagbibigay namin ng room in our hearts, Panginoon, sa right believing that produce right living, Panginoon. And now, we understand, Panginoon, that we are called, Lord, we are blessed to be a blessing. Kaya salamat, Panginoon, sa tinutulong po sa amin. Salamat sa Ebanghelyo. Sa bago matapos ang taon ito, Panginoon, kami po ay inihanda po, Panginoon, sa mas malaking responsibility o biyaya. Great blessing, great responsibility, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Bless mo po ang aming communion, the bread and the cup. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And it belongs to thee. Hallelujah. Yes, What a God. wonderful name it is. Praise Jesus. The name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Habang hawak natin ang tinapay, mga kapatid, hallelujah. Ang Panginoon, maagap. Maagap po sa atin. Kaya maging ang pandemic, mga kapatid, dumating. We are not surprised. Because bago dumating ang pandemic, God has already prepared us. And today, we passed the pandemic. Now we see yung rate, inflation rate, pagbaba ng yung value ng ating pera. Nakikita natin kahirapan, sigangsters. Now, ang Panginoon, inihanda tayo mga kapatid sa greater responsibility na kailangan natin ay walang iba the right aspects. The right truth about Jesus, the truth about the righteousness by faith, the truth about healing, the truth about provision ng ating Panginoon sa buhay natin. Tinawag tayo ng Panginoon ipura yung kaghirap. Because kung iisipin nyo, how can you be sent when you are sick? If there's no healing, if you don't believe in healing, how can you be saved if you are sick? So there is healing. There's provision. How can you be saved without money? So there is provision. Kung wala kang pera, paano mapupunta? Paano pupuntahan mo yung mga mahal mo sa buhay? Paano mo sila papasyalan? Kung wala kang pamasahin. Paano yung pagkain niya? It is money is a tool in the church. Hallelujah. Kaya sabi na, how can you be saved without these things? Amen po. Purihin ng Panginoon. You are blessed to be a blessing to the church. To propagate, to sponsor the gospel of Jesus Christ. To build His temple, to build His kingdom. To be the place of worship for His. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Narito ang tinapay. Ito ang tanging sikreto. Ang sabi ng Panginoon, ito ang aming katawan na nihalay ko sa inyo. Kunin ninyo ito at kanin. Hindi lang ito sa kaligtasan natin. Ang tinutukoy ng Panginoon, mga kapatid, yung ating kagalingan. Jesus Christ, his strong body, He was never sick. He was never weak. Kahit hindi siya napagod. Siya ay laging malakas. Hindi siya nagkasakit. Hindi siya nanghina. But at the cross, mga kapatid, siya ay pinahirapan, siya ay sinaktan, pinalo, tinurunahan ng tinig. Yung kanyang healthy katawan ay binugbog, sinaktan, binulatan ng buhay upang by His stripes, your sickness is healed. Every lashes, cancer is healed. Sa bawat latay ng Panginoon sa kanyang katawan, isang sakit ang gumagaling. At ang latay ng katawan ng Panginoon ay halos o nabalatan na ang likuran ng Panginoon. Na ibig sabihin, lahat
walang sakit na hindi pinagaling, pinubos ang ating Panginoon sa Kristo. At ito, ang alaala ng sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi naman ako. Ito, pagtanggap ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tinapay dito, ang katawan ng ating Panginoon. Okay, Lord, see your sickness in your body. See Jesus. Naroon ang iyong sakit sa kanyang katawan. Ano bang nararamdaman mo ngayon? See Jesus. See your sickness in the body of Jesus. See your sickness in the body of Jesus. Because by His stripes, you are healed. Hallelujah. Lord, thank you. As you are healthy right now in the Father's right hand, strong, no sickness, you live longer. So am I in this world. Thank you, Jesus. Believe in your heart. Speak with your mouth. Hindi mo kailangan pakinggan yung sinasabi ko. Speak with your own mouth. Ikaw ang humalik sa Panginoon. Huwag mo hayaan iba ang humalik para sa iyo. Ikaw mismo ang humalik sa iyong Diyos. Halikan mo ang Panginoon. Magsalita ka para sa Panginoon. Ikaw mismo. Hayaan mo marinig niya ang tinig mo. Hayaan mo marinig niya ang laman ng puso mo. Magsalita ka. Nakayan siya. Wala sa akin, nasa iyo. Ako lang nakakalam ng akin. Ikaw nakakalam na nasa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Speak from your heart. Thank you, Jesus. Lord, thank you. Hallelujah. I am healed, Lord, by your stripes. As I partake this communion, as I partake this bread represents your body, blood, and spores. And by your stripes, I am healed. Thank you, Jesus. I am healed. Every organ, every cell, every function, every memory in my body is restored by your stripes. Thank you, Jesus. Divine health is my portion by your stripes. Thank you, Jesus. I receive it right now, Lord. Hallelujah. Amen. I receive it, Lord. As I partake this, I receive it right now, Lord. I receive it right now. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Speak in your mouth. Speak in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. And receive your healing. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now this cup, this represents the blood of Jesus shed on the cross for the remission of sins. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin ang Panginoon of His blood. The blood of Jesus washes us, cleanses us. Lord, thank you. Thank you for the blood that washes me, cleanses me. Thank you for your blood, Lord, because your blood is better than the blood of Abel. Thank you, Lord, for your blood, because without shedding of blood, there is no remission of sins. Thank you, Jesus, because your blood was shed. All my sins remitted, past, present, and future. Thank you, Jesus, for your blood. I am now, because of your blood, I am now the righteousness of God in Christ, now and forever. Thank you, Jesus, because you died, and on the third day you rose again from the dead, as I testify that I am now totally forgiven of all my sins, past, present, and future. And I am healed completely, and I will live forever with you, Lord, in Jesus' name. And I will walk with you, Lord, trust in you, in the name of the Lord Jesus Christ. And I am entitled for every blessing in the heavenly places. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sabay-sabay natin inumin ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Everyone say amen. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to Jesus.